Kasi hindi naman po makakatulong kung hanggang ngayon mag-aaway-away pa rin. Iba kasi ang pera. Tsaka ano po, Iba rin lumasa ng pera. Basta ang prinsipyo natin lagi, pag mali, iayos. Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo ng mundo naroon at sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Pag-uusapan po natin yung patungkol po kay Luis, na kung saan ho, confirm na, babalik na po siya dito po kina Tekram, mga kabayan po natin. At dito po sa episode na ito, pag-usapan din po natin yung patungkol po sa paglipat din po ng school. Matutuloy ho ba si Luis or magi-stay ho? Dahil alam naman po natin, nagkaroon po ng konting problema po nung mga nakaraan. At siyempre ho, sa pag-uusap po nila, minsan hindi ho talaga maiwasan na mabanggit po si Dave, mga kabayan po natin. So pag-usapan po natin, ito ho ba yung masasabi nating paninira o hindi naman? Maya-maya po yan ng konti. Pero bago po yun, konting paalala muna si Kuya Julay, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, wag natin kalimutan, Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, Julay Paunil 2.0, pwede mong i-follow at saka po pwedeng i-like yung mga upload po natin. So maraming salamat. At kung okay lang po sa inyo, suportahan po natin ang Team Kalingap at saka po yung team po ni Tekram. Sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, sina Tekram, yung kanya mga kasamahan, at saka po mga Lingap partners din po. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin itong ating pinaka-main subject about Kuya Luis. Na kung saan ho, masasabi natin, confirm na po yan, siya po ay babalik po dito po sa company na Tekram. At sa madalas na pagkakataon ho, hinahighlight po natin yan dahil nabigyan po ng magandang break po si Luis. At napapansin naman po natin, deserving naman po. Bagamat po nung mga nakaraan, napapansin natin, masyadong tahimik po siya. Minsan nga po parang naiinis din tayo kasi hindi masyadong nag-iimik. Laging nakayuko, pero ngayon po nagbago na po siya. Kaya magandang opportunity po ito kay Luis, mga kabayan po natin. Dahil nga po si Dave ay tuluyan na pong nahiwalay po kina Tekram. So ngayon po isingit naman po natin yung parang pa-welcome back. Ito po yon. Alam mo ba, may nagpapadalawang lechon sa kanya. Kaya nga sabi ko, si Tita Evangeline. So, sobrang natutuwa lang siguro sa pa-welcome back daw nila. Pa-welcome back. So, ayan po mga kababayan po natin. Yan po ay aabangan at tuloy na po yan. At siyempre ho, maraming mangyayari po yan kapag nandyan na po si Luis. Pero mga kababayan po natin, gusto ko pong isingit naman yung patungkol po sa school. Dahil nga po napag-uusapan ng mga nakaraan kung si Luis ho ay lilipat or magi-stay. Bagamat hindi naman po lingid sa inyo po, nabugbog si Luis po dun sa school na yon. Kaya kung sakasakali pong lilipat, may dahilan ho. So kaso nga lang kung may mga bagay-bagay po yan na medyo hindi kasing smooth po kung siya po ay magi-stay. Ito panoorin po natin. Yung huling update nga, 'di ba? Dalawang school tinawagan ni nanay na pwede siyang lumipat kaso hindi siya masasabay sa graduation. Ang problema pa, maiiwan yung dalawang subject niya. mag-extend mo ako ng half-day. Tapos isa pa, walang summer class. Mahirap yun. Kasi ang number one naman kasi natin concern, which is a valid concern, is yung kanyang kaligtasan, security. Doon sa nangyari ng problema, which is naiintindihan natin dahil threatening naman kasi talaga yun. Naintindihan ko naman talaga. Tsaka baka kasi mentally and emotionally disturbed ka, hindi ka makakapag-focus. Pero sa mo Kuya Luis, sa observation mo, di ko alam kung napag-usapan nyo na, kamusta yung behavior ng classmate mo na gumawa? Hindi ko tinitingnan din. Hindi ko tinitingnan. Pero wala naman siyang recently na ginagawa o nagpaparamdam ba sa'yo? Hindi ko pinapansin eh. Yung mga tropa niya? Hindi mo na rin pinapansin. Siguro. Pero kung hindi mo pinapansin, anong na-obserbahan mo sa kabuuan? Para sa akin naman talaga siya dun. Talagang parang anytime? Okay. So, dahil syempre, araw-araw mong iniisip yun eh. Alam namang, kumbaga, hindi rin siya, kahit nga sisiyar ako, tinignan ko na yung pag-ibig. Kumbaga, hindi siya kumpante. Pero yun nga, kasi at the end of the day, kasi kuya,
ikaw kasi ang yun naman ang sinasabi, kumbaga ikaw naman din ang nakakaalam kung mas okay ba na lumipat o hindi. Sa kondisyon ng paglipat, ganyan naman pala. Pero sa ngayon, anong parang mas nangunguna sa ano mo? Sa akin kasi dito parang mas okay yung lumipat dito kasi nalipat din po kami bahay. Nalipat kayo ng bahay. Mas malayo na po ngayon. Saan banda kuya? Dadaretso po. Diretso. Okay po. Dadaretso. Ano ba yung mga option Tatay Ram na lilipatan ng mga school? Kasi kung yun yung mas okay na ano. Yung ano nga, yung Goldenville, mas kasi doon na siya eh. Anong ikaw? Okay ka rin ba doon? Pwede din naman, kasi nandun si Kuya Floyd niya, doon sa isang ano. Saan? Kasi parang gusto mo din doon kuya, no? Kahit saan. Sa ba school ni Floyd? St. John. Sa St. John. Aspen. Magkano ba kayo ni Floyd? School? Ang grade ba niya? 9. Siyempre, grade 9. Grade Bukas pa lang po, yung siya. ano sa kanila po, sa may 7-Eleven. Hindi, ano na, 9 dito sa... Dito sa may highway. Oo. Doon ka rin. Actually, kahit naman sa tingin ko naman, ano. Pero mas familiarize ka na sa Golden. Hindi ka masyadong mga ngapa ng mga teachers saka ng mga ibang mga tao. Anong condition nung sa Golden Bill naman? Yun nga. Walang yan. Pwede daw kaso, Yung ganun din. Yung... Paano yan kuya? Extend po ng half year. kasi half year na ba? Kasi hindi ko makakasama. Graduation. Well, Dalawang na ako hindi nag-graduation. Sabi niya po sa amin, Legit so ano, nalulungkot daw po siya kung sakaling ganun daw po kasi ng grade 6 daw po siya. Hindi daw po siya nakagraduate. Pero okay lang naman. Kumbaga gusto niya rin daw pong maranasan ito. Hindi teacher din ako. well, maganda naman talaga experience yun. Kaso, sa'yo din naman galing na hindi ka rin okay dun sa... kaya mo bang pagtiisan yun? Oo. Hindi, yung teacher mo. Yung teacher mo, yung classmate mo. Hindi naman. So, ibig sabihin, kasi ang dito, yung buo yung loob mo. Kumbaga, decision mo talaga dahil... Paano dito? Si church ko. Napakagandang doon kasi ma-enhance ka lang, ma-enhance. So yan mga kabayan po natin, yun po ang mga consequence po doon sa usapan po nila, maliwanag naman. Pero si Luis, sa tingin po natin, parang mas preferred ho siya na lumipat. Ito panoorin po natin. Pero sa'yo na, mas buo yung mo, kumbaga mas panatag ka kung malilipat ka. Dito. Kasi siya yung siya yung nakakaramdam nga eh. Kung ganun ang magiging setup, Maasikaso na Monday, kuya, yan na yung unahin ko muna. yun priority na muna dahil mahirap kasi yung transition ng madili ng madili. Masikasuhin na. So, ready ka naman sa pag-transition mo. Kasi naman valid naman yung reason Hindi na malilipat ng walang dahilan. Medyo, kumbaga, bullying kasi. Hindi kasi maganda yun. Pero sa'yo, kuya, yung okay yun, yung up here, tapos hindi ka masasama sa Hindi lang po literal parang May delay lang. quarter po ng Ganun. Dali na 4 months. So yan mga kabayan po natin, yan po yung mga nabanggit po ni Luis. So ngayon po, doon po sa usapan na yan, nandyan din po si Renzo, may napag-usapan po sila na ito po ay tumutukoy po kay Dave. So panoorin at pakinggan po natin. Hindi namang nangyari kasi before, lesson learned naman na sa atin. Kaya nga binigyan ko ng babala si Kuya Renzo. Gaya nga nun, mga warning, sabi ko, walang problema kahit sino welcome dito, sabi ko nga. Tapos ang problema pa, nakikita na nga yung mali, hindi pa sinasabi, di ba? Yun din ang napahamak. Di ba? Second chance, bigyan ko ng pagkakataon ulit. Ganyan, di ba? Siguro ipit din si Renzo, pero mas maganda talaga sinasabi mo. Pero feeling ko talaga ipit siya dahil minamando siya. Pero mas maganda pa rin na open up mo. Pero naiintindihan namin na ipit ka sa sitwasyon kasi parang syempre nakakatanggap ka sa kanya. Kumbaga somehow parang may utang na loob ka na tinitingnan. Di ba? Ganun naman kasi, di ba? May kaibigan ka na napapakain ka or natitreat ka, ganyan. Medyo syempre, ayaw mo siyang
ganun-ganun na lang na ibulgar. So kaya effect talaga ang sitwasyon niya. Pero ganun pa man, mas maganda talaga. Sinabi lang po sa kanya. Kung may nakikita kayong mali, sabihin nyo kasi antay-pantay tayo dito. Oo. Ganun. Walang mataas dito yung hindi. Leader natin. Sila komprehensi. Basta mali. Basta ang prinsipyo natin lagi, pag mali, iayos. Hindi pwedeng itago, hindi pwedeng ipagtanggol dahil kapahamakan yun eh. Mapapahamak nga. Kapahamakan yun eh. Kamukha na nangyari kay Kuya. Wala namang kapayapaan sa ano yun eh. Nakaano kasi ng pera. Iba kasi ang pera. Tsaka ano po? Iba rin lumasa ng pera. Yung dito po, may limitation. Doon po wala. Kaya, Yes. gusto niya po siguro yung parang wala nagbabawas. So, yun yung sinasabi niya ako. So ayun mga kabayan po natin, ito pa lang si Renzo ho, parang may alam din ho. Nung kapanahunan po na nandyan po si Dave, may alam po siya. Kaso nga lang, ang dating, parang wala po siyang lakas ng loob ho na magsalita. So siguro ho, may intindihan din po natin kasi bata pa po. So hindi rin po natin alam kung paano po yung pagiging close ho nila. So kung may mga ganung bagay man po, maintindihan na lang po natin si Renzo. Pero dito po sa usapan po nila, parang ito po ay magiging lesson learned. Sabi nga ni Tech June, kapag ho may mali, dapat iayos mga kabayan po natin. So ngayon po, isingit pa po natin kasi yung usapan na yan, parang nagkaroon na po ng parang pangangaral. Ano po? So, kuha tayo ng ilang clips po na kung saan po ito ay part ng pagdidisiplina, may ayos po yung mga bata. At paminsan-minsan ho, naisisingit po yung patungkol po kay Dave. Ito, panoorin po natin. Kasi ang Diyos may structure. Actually, siya yung modelo eh. Ngayon ba, kung sa kumpanya, sa pamilya, may rebelde. Sa langit ba, meron? Nagkaroon ba ng ganong event? Meron. Si Lucifer. Di ba angel si Lucifer? Anghel siya eh. Asan ba ang Diyos at ang anghel? Ito ba yung anghel? Ito yung Diyos? Baliktad, di ba? Ang structure, ang Diyos, anghel. Pero ang gusto ng anghel, siya yung maging taas. Tama ba yun? So, magkakaproblema kapag may ganong motibo. Sa pamilya ganun, kaya nagkakaproblema. Kasi yung anak gusto ko yung sarili ko. Di ba? Kaya delikado na kapag ang magulang nyo, prinsipyo ng Diyos ang kanilang panuntunan, tapos ayaw nating sundin. Lumalabas, sino ang nilalabag mo? Di ba? Maintindihan ko ba, halimbawa yung magulang mo, drug pusher. Di ba? Sabi ng tatay mo, sige, magtinda ka ng drugs. Magkikita natin. Kung hindi mo yun susundin, di ba ang tawag doon disobedience? Di ba? Pero okay lang bang i-disobey yun? Okay lang yun. Ay, hindi. Okay yun kasi bakit? Ang tinuturo niya sa'yo hindi tama eh. Hindi dahil hindi mo mahal yung magulang mo, kundi tinuturuan kanya ng mapahamak. Di ba? So I think that's the time na meron ng doon natin mahihiwalay na may mga magulang talagang pasaway, may mga magulang na tama. Di ba? At dito sa magulang ng pasaway, ito yung, di ba, kung kailangan mo makahingi ng tulong sa mga kamag-anak. Gets yung point. Di ba? Pero kapag yung magulang nyo, nakikita nyo naman, nagsisikap, nakikita nyo, ginagawa lahat, may taguyod kayo. Hindi man perfecto, pero ginagawa nila yung lahat para mapalaki kayo ng maayos. Sa tingin ko, napakaganda na gawin ng anak na sumunod siya sa kanyang magulang. So, ayun. Siyempre, Kuya Luz, kaya ako lang dito nabanggit. Dahil sa paglipat mo dito sa Goldenville, kumbaga yung structure na yan, hindi natin pwedeng tanggalin. Pabalik lang tayo dun ulit. At mas malinaw na ngayon sa puso't isipan natin, paano ba tayo sasayaw? Kasi yung sasayaw, ibig sabihin, paano tayo gagalaw bilang isang pamilya? Okay? Hindi pwedeng kami ginagawa namin yung role namin, tapos kayo hindi ginagawa. Magkakaproblema. Hindi naman din pwedeng kayo ang gumagawa ng role nyo, tapos hindi naman kami gumagawa. Magkakaproblema din. Dapat pareho tayo. Okay? Magulang, ginagawa nila yung dapat nilang gawin. Arugain kayo. Naibigay yung pangailangan nyo, emotionally, mentally, spiritually. Okay? At kayo naman mga anak, ang number one sa inyo is
Yung magtiwala kayo sa mga magulang mo na alam nila kung anong makakabuti. Kasi hindi naman nakakahulugan na hindi na kayo pwedeng magbigay ng opinion. Okay, hindi po bang basta susunod lang ako. May mga naiisip ka pero hindi, huwag na lang. Pwede nyo naman din i-open up. Halimbawa, gusto nyo ng mag-girlfriend. Tatay, feeling ko nagkaka-crush ako sa ganito, ganyan. Okay? So, hindi porke in-open up mo, ibig sabihin, a-approve naman. Okay? Kung baga nagiging open up ka lang na ito nararamdaman mo. Ngayon, syempre, ipapaliwanag sa'yo, okay, naintindihan natin, tumibok-tibok yung puso mo. Pero, pag-aralan muna natin, matalino bang desisyon na pumasok ka na ba sa relasyon? Or hayaan mo lang maramdaman mo yan? Pero huwag mong seseryosohin. Diba? Kasi may mga priorities. Yung mga ganun. Okay, di ba? May mga gusto kayo. Di ba? Yung naging issue natin about sa motor nga. Di ba? So, basta mag-open up lang kayo. At matuturin kayong makiramdam. At alam niyo ibig sabihin ng makiramdam? Kasi maging sensitibo kayo. Halimbawa, napansin nyo na yung tatay nyo parang naghihigpit halimbawa sa finances. Okay? Makiramdam kayo baka kailangan kong kontrolin yung paggastos. Yung mga ganun. Makiramdam kayo, maging sensitibo kayo sa mga galawan ng mga magulang. So, ayan po mga kababayan po natin. Hindi ko na lang po pwedeng ubusin kasi masyadong mahaba po yon. Pero doon po sa ilang part po na binanggit po ni Tech John, masasabi natin, okay po yun. Pagdidisiplina sa loob ng pamilya, madali naman pong maintindihan. Wala naman pong masyadong hiwaga po doon. Basta po sa ngayon po, itong ginagawan po natin ng reaction video, masasabi lang po natin, napakaganda po ng future na naghihintay po kay Kuya Luis po dito. Tapos yung patungkol po sa kanyang pag-aaral, parang naani-aninag na po natin yung magandang future po ni Kuya Luis po dyan. Kasama ho yung ilan pa pong mga inaalagaan din po ni Netekram, ilan sa mga scholar. So talagang maganda po siguro ang mangyayari po dito. Kung sakasakali man pong si Dave ho ay nawala, sa tingin ko po, hayaan na lang po. At yung mga usapin siguro, mga problema, sa tingin ko, isettle na lang po siguro yon. Kasi hindi naman po makakatulong kung hanggang ngayon mag-aaway-away pa rin. Sisiraan yung isa, sisiraan din po yung isa. Magpaparatang yung isa, magpaparatang din po yung kabilang kampo. Wala hong mangyayari. Sa nakakita po natin dito, maganda iayos na lang po yan. At sa tingin natin, sa kampo po ni Netekram ay willing naman. Kasi observe nyo po, wala na po silang mga live po na tumutukoy po kay Dave. Yung tipong kamukha po ng mga nakaraang panahon, mga nakaraang buwan, nung kasagsagan po nung pag-alis po ni Dave. Wala na po yun. Kaya sa tingin ko po dito, umaksyon na yung mga dapat umaksyon para makuha yung mga dapat makuha, mapagkasundan yung mga bagay-bagay at maiayos na po. Yan po ang ating masasabi po. So yun lang po muna siguro ang ating mixing reaction video po. Patungkol nga po dito kay Luis. So maraming salamat po sa inyo. Kung inyo itong nagustuhan, pwede naman po nating i-share. At muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye.